Yes, magti 3 months na po siya going forth. So part owner po ako nitong bar na to. Bakit mo ginustong pumasok din sa bar? Kasi fast food ngayon, first time. Well, yes, aside, maganda kasi yung proposal po sa akin with this bar. Parang talagang we invested heavily on sound system. The sound system, parang half of our investment, yung total capital ng investment namin, half nun, puro sound system siya. So pag nandito kayo on a regular night, kahit malakas yung music, we see to it na hindi kayo nagsisigawan when you talk. So ganun ang sound system namin. Hindi lang ganun kalakas right now kasi nga, syempre private event siya. Pero on a regular nights, pag maraming tao, doon sa mga huling punta ko, totoo naman, malakas music pero hindi kayo nagsisigawan. So ibig sabihin ba yan, mahihilig ka na rin gumimik ngayon? Ay, hindi po. Hindi pa rin. Homebody ka pa rin. Homebody pa rin. Parang I wanted just to venture into something new. Also, to experience a business na parang hindi ko siya league. Kasi nga hindi ko siya hilig. Because I'm an advocate nga po na kung meron kayong papasukin negosyo, dapat yung hilig mo, di ba? So parang ito yung pambali doon. So tinitingnan ko so far, I really can't say yet kasi bago pa lang kami. Pero so far so good. Very much naman maganda yung reception sa kanya ng tao. Ano may partner kong taga-showbiz dito? Wala po. Puro po businessmen. Pero pinag-isipan mong mabuti kasi di ba may balita na parang na medyo na-scam ka rin? Yun po kasi wala pong tangible asset doon or thing na nakikita or more on investment lang siya. Parang syempre money investment, stock market, cryptocurrency, yung mga ganun po. Doon tayo medyo na kasi since the pandemic naman po, di ba? Parang yun yung naging waste at sobrang na-hype siya during that time. Kasi too good to be true yung kita pero nangyayari. Pero high gain, high loss po kasi siya. So magkano actually nawala sa'yo noon? So yun po, kagaya po nung sabi ko sa interview ko po kay Mama Ogs na accumulated naman po yun since I started show business naman po. Hindi naman po siya at isang beses na ganun kalaking amount, pero mga ganun pong figures. Accumulated na siya dito even way before the pandemic po eh. So parang it started 2016 talaga, yun talaga yung tumodo yung offers kasi nga because of Aldab, pumasok yung tas ang daming endorsement, marami rin po tayong blessing. I can't say their names po eh, sorry. They want to remain parang in the shadows lang. But I have a lot. Pero yung advice na binibigay po nila sa akin kasi is an advice na walang kapalit. So I really take it into account. So I think that's the best advice you can get from someone na who's already there and wanted to see someone parang flourish kahit sa murang edad. So parang legacy po nila sa akin in a way. So anong lesson learned mo na doon sa nangyari? Wala na po. Parang number one, if it's too good to be true, mag-isip na po kayo. Wala pong ganong klaseng scheme or hindi po totoong nangyayari yung mga too good to be true na magpasok ka ng pera, yung 1,000 pesos mo magiging 10,000 in 7 days. Wala pong ganon. So, and at the end of the day, hindi po sa dami ng pera nyo sa bank account ang ikakasuccess nyo, kundi sa dami ng alam nyo. So it's better to have more knowledge than money because yung money susunod na lang siya eh. Pero kung wala kang alam, coming from experience po, medyo nauna yung pera bago yung knowledge. So medyo naloko po tayo ng naloko. Pero sa business ka lang naman na-scam. Sa pag-ibig, hindi ka pa naman na-scam. Uy, Hindi pa naman. Kasi naisip na, baka nadala na si Arden, kaya until now, single. Wala pa naman pagkakatalaan eh. Pero wala pa rin naman experience po na na-scam ako sa ganung aspeto. Pero right now kasi parang if I really want to settle down and by the time that I look for someone already to be my partner, gusto ko ready na talaga ako. Yung I can say that I can really settle. Hindi yung sinabi ko lang settle down, pero andyan ka pa rin. Para prepared din po ako, prepared yung partner ko, and eventually our family as well. Pero ngayon nagsasama kayo ni Sanya Lopez, di ba? Yes. Before, parang may mga talks na nag-date kayo. Ay, wala pong ganun. Hindi po kami nag-date. Parang So ngayon lang kayo talaga magsasama ni Sanya? well, nagkikita-kita po kami sa GMA, pero we're friends, but wala pa pong something romantic and hindi po kami nag-date. Okay. Then At sinabi least mo yung malinaw. pag-ready ka na, ano ba yung bagay na masasabi mong ready? Ready saan? Ready na po akong iwan yung work ko. Ready na po akong mag-lilo.
ang hirap kasi nun dito doon, parang kasi halimbawa mag-partner ka, di ba? And then baka hindi lang, I'm not saying hindi ko sa inuunahan yung iisipin ng partner ko, but really it's more of if I wanna venture into the settling down stage, gusto ko andun ako sa family ko, gusto ko yung mga anak ko, hindi ko sila makikita ko yung paglaki nila. Kaya ako nakikita po natin yung iba nating mga kasama sa showbiz na nagkakaanak, nawawala for some time and then babalik. Ako po kasi siguro, by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko. And then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit, babalik. Pero family muna. Kasi pag magka-girlfriend ka ba doon? No po. Po? Doon. Pag magka-girlfriend ka ba din, ibig sabihin maglalay daw ka sa showbiz para... Ako po, parang ganun ko po siya iniisip. Bakit? Hindi mo kayang pagsabayin both. Hindi po. Kasi may mako-compromise po ako and right now. So hindi pwedeng artista ka hindi chine-chismis sa'yo. Ay, hindi ko naman po masabi ito doon eh. Parang ako ayoko siyang pangunahan and ayoko rin sabihin na ayoko ng showbiz, ayoko ng non-showbiz. Come what may po. So far yung come what may naman po sa akin, nag-work eh. Kaya hintayin ko na lang po. Ano ba yung idea? Future. Ang dali kasing sabihin na parang, di ba, ang dali pong sabihin na parang gusto mo someone supportive, mahal ka, naiintindihan ka. Pero pag nandun na kayo sa setup na yun, lalabas na yung mga bagay na hindi nyo na-expect. So, ako nga, parang nababago ngayon eh. More on an open-minded girl, sana yung networking. So Agoy, wala ka pang nakikita na someone talaga na parang gusto mong ligawan or nakaka-chat? Sa ngayon po, meron siyempre po na nangyayaring ganyan. But hindi natin masyadong hina-hard sell. Saka hindi natin masyadong talagang... So manggugulat ka na lang Opo, sa post mo. siguro po, parang ganun. Parang ito po, nagulat kayo sa bar. Ganun lang po, as long as naman na, kumbaga kung ano po kasi muna yung opportunity ngayon, unahin ko po muna kasi lalo po yung company ko rin, yung Myriad Corporation. Sobrang dami po namin gagawin next year in terms of concerts, international concerts. Meron din po akong international film na gagawin next year. So sa New York po siya isa-shoot, tas foreign production po siya mostly. So Ikaw lang. So parang ako lang po ang Pinoy. Ano po siya, it's a trilogy of short films, pero it's more on an advocacy film po siya for women empowerment and women's rights po. So yan po yung... So you're gonna be with Hollywood stars as well? Yes. Grabe yung Nagawa kayo uli ng movie ni Catherine. Anong stand mo? Ako po, of course, Hello Love Goodbye naman po, really meet history. And yun po talaga yung clamor din ng mga nakapanood nun is to have a part 2. Ako po, ready naman ako anytime kasi yun nga po yung sinabi ko ng Tita Recati nung kinausap ko. Sabi ko, direct, pag nag-decide kayo ng part 2, ka-cancel ko muna lahat ng schedule. Gawin natin yung part 2. But then again, that's really up to Star Cinema po right now because sila po yung producer and they own the IP rights of the film. Kayo ni Maine, may possibility pa ba na magsama ulit sa isang project? Parang si Maine po kasi sa ngayon based on how hindi na po kasi rin kami nagkakausap talaga madalas and hindi na rin po ako masyadong nakakanood ng TV, but right now as I can see, medyo mas okay na ngayon si Maine sa mag-settle sa family life niya, and we respect that, and ako, I respect that as well. Binati mo siya nung kasal niya? Yes, I did. Opo. Nagkataon lang po na meron tayong schedule nun kaya hindi po tayo nakapunta. Tsaka yun yung time po na nagka-landslide yata sa Baguio. And then, so, yun. Pero I wish her well and congratulations of course sa kanila rin. So sino pa sa mga local stars natin ang gusto mong makasama? Aside from Catherine, si Julia, si Maine, ang mga nakasama mo na? Sa ngayon po wala meron pong niluluto for Ann Curtis and me. Tapos and then Rom-com or medyo ano po Drama na futuristic po yung concept. Parang direct Irene din po ito. Irene Villamor. so next year na yan? Parang next year po. Tatapusin lang po ni Ann yung film niya with Direk Eric Mati. Ano po? GMA Public Affairs po. Yung Collective yung napa po yung mapoproduce ng ino. sa isang Yes po, pero parang alam, nung nagkausap po kasi kami ni Ann, alam na rin niya eh. So parang ngayon po, yung una-una lang, tinatapos lang po yung ibang mga projects niya. So yun po, tapos
yun po, directing also. Yung first film po na natapos ko, that's under Viva naman po. Tapos na po, yes, tapos na siya. Tapos na po siya. That's with Heaven. Next year po ito for streaming po siya. Well, yun nga eh, ayoko pa nga, hindi ko po kasi nasabi kasi ang lumalabas po online is Out of Order, but right now it's just the working title for the film, pero we'll see kung ano pong ma-advise ni Boss Vic natin sa Paano nabuo? ang sabi po sa akin, not on Viva Max. So, kinumit naman po Kaya nga. ng Viva sa atin yun. So, it's either Netflix or Amazon. Kasi for sure, Alden, kung Viva Max. Kaya naman. Pero paano nabuo yung concept na magsama kayo ni Heaven? Well, kasi when we proposed po to Viva Line Production, they said yes, and then parang they gave us full control po to do everything. So, scripting, sa cast, saan i-shoot, and then nung sinabi ko po na ako yung unang ako po yung mag-direct nito, pumayag din po sila. So the story came in first bago po ang cast. So ang sure lang po dun sa role dun sa brainstorming namin was yung role ko po as yung lead po ng film. Then eventually, parang syempre in courtesy naman po with Viva and also GMA, we ask lists of actors na kung pwedeng sino po yung mag-star in dun sa film. And then, of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na I think that we should give Heaven a chance for this film. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting eh. May dating at saka she knows what she's doing. Nung present ko po yung concept sa kanya, the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa QC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean, yung ganun class, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang tinatrato to as fly-by-night projects. So then family of two daw muna, kamusta yung experience kahapon Ay! sa parada? Nakakamiss Tito Bergs. Yes. Nakakamiss mabilad sa araw, pagpawisan, ganyan. Tapos, hindi, parang ako po, yun yung talagang dapat lagi natin ginagawa as public figures po namin po, mga artista, na ilapit talaga yung sarili namin sa mga supporters and fans. Kasi, mere presence lang talaga po, okay na sa kanila. So, parang, na-miss ko yun. Tapos, talagang kahit inabot po kami ng halos 4 hours na binaybay po namin yung Kamanaba. Sulit naman po kasi, kahit super init, sunblock na lang yun dito doon. Wala nang ano-ano yun. Kahit naluto yung buhok, okay lang. Worth it. Dapat ba kayo ni Sharon ng possible na collab after the Parang may sinusulat na nga Tito Bergs eh, right up. Ano yung sinusulat? Si Tita Mel din po eh, pero surprise po yan. Pero for sure meron po yan after this film. Na-produce ninyo or sa Silico pa rin? Sana po payag ko na si mga boss mayor natin na po-produce na po ako. Sama na po ako dun sa next film. So ikaw pa rin ang busiest actor ng 2024. Vina Bibar, may tanong. Hindi ko sure kung tatanong na, kasi may lumabas na may pumipirata raw sa'yo na malaking kumpanya. Okay po, wala pong ganun. Well, siguro talagang Gumagawa na ni Piña yan. Wala po talaga. Loyal po tayo sa GMA until the last day. And Sparkle. And Sparkle. Yung ating Nanliligaw Coco, pa raw kaya. Ito naman. Kaya nga, di ba? Diba? Ayan, Hindi, wala. Hindi ko No. gumagawa sa tanong pero nababasa. Hindi, yun nga po kasi, well, sagutin ko na rin po yan. Wala pong katotohanan. Hindi po siya totoo. Kasi lumalabas siya, parang ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, di ba? Parang nahimik ako. So, ngayon po, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. And I know my place in the industry and hindi po ako nakikisawsaw sa issue ng kung sino-sino. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya, sa consoler? Parang hindi ko pa po nagawa. Pero kasi syempre, I mean, that's her personal eh. And nung ginagawa po namin yung Hello Love Goodbye, parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that anger, yung sa kanila nidan, hindi ko po ako nakikialam. So I keep that oath po and
para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming hindi ko na po nai-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya as it is. Alden yung Alden ko po na napapasok na. Yes. May sisingit ba yun? Sa Yes po. festival ta. Baka po next year, MMFF. Wow. Pero, yes, kasi yun nga po, since 5 breakups po, all of a sudden talaga yung connection ko with Julia and Coco, parang bigla lang siyang dumating eh. Nagulat ako, sinasabi ni Jules na, sabi ko, Jules, nagugulat ako kay Boss Coco kasi parang ang tagal na niya akong kilala kapag nag-uusap kami. As in, talagang yung mga payo na binibigay niya sa akin, of course, when it comes to producing and directing and acting at the same time, very guided since pinagdaanan na niya. Tapos parang na-bring up into the table lang po na sabi ko, boss ko, sana, kasi gusto niya po na magkaroon kami ng project together. Sabi ko, sige boss, ano na lang natin yan? I-MMFF na lang natin yan next year. Game daw siya. So, Then, totoo ba ayaw mo mag-guest sa Itbulaga? Hindi Kasi po. nahanap ko sa E80, naglabas ka na sa Showtime. hindi po, Pero hindi yung po. sa Itbulaga, ina-expect nila na sana mag-promote ka raw doon. Saan Mga po? kaibigan mo naman yung mga Sabi ni host Joe, doon. Sir Joey. Joey De Leon. De Leon? Sa Itbulaga po sa TV5. Sa E80 sa TV5 hinahanap ka. Nung nag-guest si Miss Kasi Sharon. dalawa yun, sorry. Ito yung E80 sa TV5 hinahanap ka. Pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA na parang ang sabi doon nila, parang mga friends mo naman yung mga host doon. Opo naman, Bakit hindi ka raw mag-promote doon? Hindi, yun nga sa po, Bulaga? parang yun nga rin po yung sinabi ko before bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, di ba na if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not deprive the project that I'm working with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Doon nga lang din po sa TV5. Given na po yun. Hindi ka na pwede. Given na po siya eh. So ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero may relationship with the Dabber Cats po ng Itbulaga po sa kila Tito Vic and Joey is still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala. So magpo-promote ka sa Bulaga, kina Paolo, kina Betong, gano'n. O pag ano po, ay, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually po, matutuloy din po yan. Yes po. Yes po. Yes, Tita Rose, of course. Sabi mo naman yun. Opo, parang that is I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Hindi po ako para mang-apak or tarnish ng relationship po na nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, most especially Itbulaga na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na mag-iisa ka sa cruise? Sa Ng Itbulaga? Ng tape? Wala Yes. po. Wala pong ganung offer. Okay. So kung sakaling may mag-push, is it possible na tanggapin mo? Or dahil sa respeto sa TVJ, magde-decline ka na lang? No po, hindi ko po siya tatanggapin. Yes, Yes po. Merry Merry Christmas ito doon. Thank you. Yes.